Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan.' Sasagot ang mga matuwid, 'Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?' Sasabihin ng hari, 'Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa.' At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, 'Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pa sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon.' At sasagot din sila, 'Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na wala nang maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?' At sasabihin sa kanila ng hari, 'Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang mga pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan.' Malapit sa puso ng Diyos ang mga walang-wala, ang mga aba at ang mga dukha, ang mga pinagkaitan ng mundo at ng lipunan, ang unang-una sa paningin ng Diyos. Ang Diyos na nasa loob ng ating mga mararangyang bahay dalanginan, nasa mga sakramento at isinasalarawan ng mga banal na bagay, ay siya ring Diyos na nasa mga nanlilimos sa kalye, naghihirap sa ospital, nagdurusa sa mga bilangguan, at nagtitiis sa mga barong-barong. Masasabi lamang na tayo ay mga tagasunod ni Kristo kung nababanaagan natin ang Diyos sa mga dukha. Sukatan ng ating pagiging Kristiyano ang antas ng ating pagtugon sa tawag ng misyon. Paano natin makikita ang Diyos sa langit kung hindi naman matanaw ang mukha ng Diyos sa mata ng ating kapwa?